may check tayo dito mga katropa. Check muna natin yung communication niya. So para ma-check natin communication, hindi na tayo mahirapan magtusok-tusok. So meron akong DIY na breakout box na ginawa ko matagal na. So unang-una natin gagawin, check natin yung ground tsaka yung supplies, battery ground, chassis ground. Tingnan natin kung merong supply mga katropa. So ayan. So lalagyan natin yung ating red pin dito sa ating 16. 16 is all time supply. So tapos dito tayo sa 4. Yan. So meron siyang 12.80, 80 plus. So dito sa 5 ground din yan, meron tayong same voltage. So kapag walang makuhang voltage, kailangan i-check natin yung kung walang supply or kung may problema rito sa 16, i-check natin siyempre sa fuse kung saan nakakonect yung ating all time supply mga katropa. Yan. So pag walang ground, so i-check natin yung grounding system. Katropa kung saan nakakonect or kung ano yung ano nito, chassis ground, body ground, kailangan check natin. Kasi pag walang ground, hindi rin tayo maka-communicate sa system, sa CAN bus. Kung walang supply, hindi rin tayo maka-connect sa CAN bus. Kaya nagkakaroon tayo ng lost communication minsan walang positive, walang negative. So yun. So yun nga pala yung breakout box na ginawa ko. Ngayon, test natin yung resistance mga katropa. Check natin yung resistance. Bibigyan ko lang kayo ng isang example. Pag check naman ng resistance, mas maganda kung naka-disconnect yung negative terminal battery natin mga katropa para at least lahat tulog yung system mga katropa. I-disconnect ko muna yung ating negative battery. So yun, disconnect natin yung negative battery. Dapat makaka-reading lang tayo ng 60 plus or minus 1 mga katropa sa ating resistance check. So pagdating naman sa resistance check, gagamitan natin siya ng 6 tsaka 14. Diyan natin lalagay yung ating probe ng ating tester. So si ECU merong transistor, merong CBCA, merong transistor at yung mga ibang module. Ngayon, pagka tumaas yung ating reading, ibig sabihin, pag naging 120 ohms, ibig sabihin merong problema sa module. Hindi lang natin alam kung anong module yung merong problema mga katropa. So ginagawa natin ito para sa communication, lost communication mga katropa. So yun, lalagay ko na dito sa ating 14. Tapos lalagay ko rito sa ating 6. Tingnan natin kung ano magiging reading. Yan. So, naka-reading tayo ng 61. So ibig sabihin, wala tayong problema sa mga module, sa may mga resistor. Ibig sabihin, walang break na resistor mga katropa. Yan yung reading. So bibigyan ko kayo ng sample para kung sakaling yung break na resistor, pupunta tayo sa ECU. Tatanggalin natin, tingnan natin kung ano yung magiging reading niya. So ito si ECU. So nakatanggal yung ating negative. So tatanggalin natin to kasi nandito yung CAN high at CAN low. So, tatanggalin ko. Disconnect. Tapos tingnan natin yung reading. So yun, more or less 120. So ibig sabihin, meron tayong break na resistor. Halimbawa si ECU yung ginamit natin. So ngayon ibabalik natin. Yan, balik na. Tingnan natin dito. So bumalik siya sa 61. So ibig sabihin, okay, walang problema mga katropa sa lahat ng module. Kung hindi man sa ECU, sa BCM or other module, magiging 120 ohms yan kapag merong problema sa module. Once naman na naka-reading kayo ng 00 ohms dyan mga katropa, para nagdikit yung dalawang CAN high CAN low, pagka nag 00 at wala kayong mabasang ganyan, 00 yung tinatawag na short to ground or may problema sa socket, mga ganyan mga katropa, pag nag 00 yan. So yun, punta tayo sa next step. So yun, ngayon naman test natin sa voltage test yung ating CAN high at CAN low. Siyempre pag sinabing voltage test, dapat naka-on tayo mga katropa, naka-switch ignition on. So dapat sa CAN high, makaka-reading tayo ng 2.5 up and 2.5 down. Yan mga katropa, kasi pag sinabing 2.5 up, mga 2.7. Tapos yung sa low side, makaka-read tayo ng 2.3. Pag kinuwenta mo yung dalawa, is magiging 5 volt. So depende sa manufacturing ng sasakyan niya mga katropa. Depende sa mga unit mga katropa. Meron kasing example na chinek ko dati sa Peugeot is yung walang problema yung system, nasa 2.7 tapos 2.3. So exacto siyang 5 volt. Pero sa ibang unit kasi hindi naman sumasakto mga katropa. Yun. So ito testingin natin. I-on ko muna. On ko muna. Yan, naka-on na yung ating unit. So testingin natin yung CAN high. So sa CAN high, naka-ground tayo. Yan, dito na tayo kumuha. Tapos tingnan natin kung ilan yung reading. So nasa 2.5, 2.53. So nagpa-fluctuate siya. So means okay siya. Tumataas. So ngayon, punta tayo sa low side. Ito yun. Yan. May problema yung ating pin dito. So yan, nagiging 1.9 to papunta na sa ano yan, sa 2.0. So yan lang yung pinaka-reading niya. So walang problema dyan. Pag kinuwenta mo yan, maabot din ng mga 4, mga ganyan, or 3 something. So okay yan, kasi kaya sinabi ko sa manufacturing. Nag-testing din ako sa kabilang unit, yung reading niya, alos ganyan din. Kaya sa Mazda, pag tinesting, magiging ganyan yung reading. Pero dapat mas maganda yung mas tatama siya sa ano, hindi ko lang alam. Kasi nag-testing naman ako sa kabila, almost same lang naman. So ngayon, pag naka-reading kayo ng 2.5, example dito sa CAN high, yan, 2.5, tapos naka-reading din kayo sa low side ng 2.5, ibig sabihin may shortage mga katropa. Pag ginamitan nyo naman ng resistance, or ohms yung pagche-check, pag naka-reading kayo ng 0, ibig sabihin
may shortage din yun mga tropa. Doon pa lang malalaman nyo na, sa resistance pa lang malalaman na natin na may problema na sa wiring or sa module. Yan. So ngayon, nag-test tayo rito. Okay naman yung reading niya, kaya walang problema dyan sa ano natin, sa ating system. Yan. 2.5 up, 2.5 down yung kanyang voltage mga katropa. So kaya sinabi ko, ulitin ko, pag pareho sila ng reading, example 2.4, pareho sila, ibig sabihin merong shortage. Yan, yung ating Ken high, Ken low na voltage test mga katropa. Simple-simple lang, di ba? Malalaman nyo naman pagka may problema, mag-iiba yung reading. Dapat more or less 2.5 up, 2.5 down.